Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Kinabukasan, pagkagising ko, ay wala si Clea sa loob ng bahay. Inisip ko na lang na baka kinakausap niya ang mga pinsan niya sa labas. Nagbukas ako ng pinto at naupo sa harapan lang din banda. Ilang saglit pa ay nakita ko na si Clea. Naglalakad pa pabalik. May dala na siyang basket na may lamang pagkain. Nilagang itlog, inihaw na kuneho, at nilagang kamote. May ilang pirasong prutas rin na sapat para sa aming apat. Ginising ko na agad sina Tingting at Rene na magkapatong ang mga hita habang natutulog. "Uy, gumising na kayo. Narito lang ang pagkain. Ibabalik raw ito agad kapag hindi agad nakain." Natataranta naman si Tingting na bumangon. "Ha? Bakit ibabalik? Hindi ba yan para sa atin?" Sabi ko naman. "Joke lang." Sumabat naman si Clea. "Kumain na kayo. Kailangan na nating umalis ng maaga para magmatsyag sa paligid ng hardin." "Clea, may balita ka na ba kung paano tayo makakapasok sa hardin?" Tanong ko pa sa kanya. "Oo, Lino. Paglubog ng araw, ay wala ng mga nilalang ang mananatili sa paligid ng hardin. Dahil kapag nadaanan sila ng mga kawal, ay siguradong wala ng tanong-tanong. Dadamputin na agad." "Ha? Bakit naman ganun?" "Kasi Lino, ang hardin ay isa sa pinakamahalagang lugar sa kaharian. Kahit anong bulaklak sa loob ay maaaring maibenta sa mataas na halaga ng ginto o diamante. Maaari ring mga espesyal na hiyas ang ipalit, kaya marami ang nagtatangkang makapasok sa hardin at makakuha ng kahit anong bulaklak. Minsan naman, ang mga engkantong magnanakaw ay dadalhin ang bulaklak sa mundo ng mga tao at ibibigay sa mga kontak nilang mga mortal. At hihingi naman sila ng kapalit na meron sa mundo ng mga tao." "Talaga? Gaya naman ng ano?" "Gaya ng alipin na tao." "Ganun? Pati pala dito may mga sindikato rin? Akala ko sa mundo lang namin meron noon eh." Wika ko pa sa kanya. Habang nag-uusap kami ni Clea, ay nakatulala lang sina Tingting at Rene habang patuloy na kumakain. Matapos kumain ay nagsiligo na muna kami bago umalis. Naglakad kami ng mahigit kalahating oras bago namin natanaw ang makapal na kabundukan na nasa gitna ng disyerto. Sabi ko naman, "Teka Clea, parang hindi ganyan ang itsura ng hardin noong una kong punta dyan." Sabi niya naman, "Kasi noong dinala kita roon ay open access pa ako. Dumiretso na tayo noon sa lupain sa labas lang ng hardin. Kaya kaunting lakad na lang ay naroon ka na. Pero ngayon, dahil sa wanted ang lola nyo, kaya tiis-tiis na lang muna tayo sa long way through the distance." Sabi ko naman, "Hay, ilang araw na tayong dumadaan sa through the distance na yan. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin tayo." "Huwag ka nang magreklamo, Lino. Siguraduhin na lang natin na magtagumpay tayo sa lakad natin. Para naman, hindi masayang ang ilang araw nating paglalakbay." "Sa bagay, tama ka rin naman. Tatagalan na rin naman tayo rito. Lubusin na natin. Basta ang mahalaga ay makakauwi tayo at nagtagumpay sa misyon." Sagot ko naman sa kanya. Medyo matagal pa ang nilakad namin. Tapos noong malapit na kami, ay nagpahinga lang muna kami sa gilid ng isang puno. Hihintayin daw namin na dumilim
at maubos ang lahat ng mga nilalang na pakalat-kalat sa lugar. Noong sumapit ang pagdilim ay tumayo na si Clea. "Lino, tara na." Sabi ko naman, "Anong plano natin dito?" "Kayo lang ni Tingting ang papasok roon. Ikaw naman, Tingting, ay medyo dumistansya ka lang. Kailangan si Lino lang ang nasa malapit." Sabi naman ni Tingting, bakit kailangan pa ako roon?" "Kasi, imposibleng basta na lang may isang tao na maglalakbay sa mundo ng mga engkanto nang walang kasama. Iisipin nilang may kasama si Linong elemental at nagtatago sa labas. Pero kung makikita nilang dalawa kayong mortal, ay mas kapanipaniwala iyon." "Okay, sabi mo eh." Sagot naman ni Tingting. Nagsimula na nga kaming maglakad na parang mga magnanakaw. O iyon bang lingon sa kaliwa at lingon sa kanan. Tapos tatakbo ng mabilis pero walang tunog ang yabag ng mga paa. Sabay kubli uli sa mararating na puno. Hanggang sa sumenya si Clea na huminto kaming lahat. "Lino, nakikita mo yung dalawang puno na yan na magkatabi? Dumaan kayo sa gitna niyan. Pagkapasok nyo ay nasa loob na kayo ng hardin. Yan na ang lagusan. Sarado na yan sa oras na ito. Pero may ibinigay na hiyas sa akin si Aji. Babanggitin ko lang ang orasyon, sabay hipa ng hiyas na hawak ko, ay makakapasok na kayo sa lagusan." Tumango naman ako, sabay sabing, "Tara na, Ting." Tumango naman si Tingting at sumunod na rin agad sa akin. Pagkapasok ko sa loob ng hardin, ay para akong pumasok sa isang botanical garden. Tapos may tila maninipis na ulan na pumapatak, pero hindi pababa kundi paitaas. Nakita ko naman si Tingting na naglalaro pa ng mga umaangat na tubig. Sabi ko naman sa kanya, "Psst! Psst! Halika rito! Bantayin mo ang likuran ko. Baka bigla na lang may sumaksak sa akin mula sa likuran." Okay. Huwag kang mag-alala, Kuya Lino. Ako bahala sa'yo. Sagot kita." Wika niya pa. Dahan-dahan na nga kaming naglakad, papalapit sa may gitna, kung saan ko dati nakita ang 7 bulaklak. Nakita ko, dadalawang bulaklak ang may bantay, ang kulay pula at kulay green. Saglit akong nag-isip. "Ting, ano na nga bang pangalan noong diwata ng bulaklak na pula?" Cindy yata, Kuya Lino." Sabi ko naman, ayun, naalala ko na. Sidhi, hindi Cindy." Magkatunog rin naman kasi." Tapos yung kulay green ay si Gunita. "Ting, manatili ka lang nakatago dito ha. Ako na ang lalapit." Dahan-dahan na nga akong naglalakad papalapit sa mga diwata. Malayo pa lang ako ay nakatingin na sila sa direksyon ko. "Lapastangang magnanakaw!" Sigaw pa ni Sidhi. Tapos biglang nagbago ang kasuotan. Nagkaroon ng baluti at espadang pandigma. Katulad noong nakita ko na pormahan ni Nashka dati kapag nasa misyon sila. Sabi ko naman, "Uy, teka lang. Huwag naman kayo basta-bastang magbibintang. Ako si Lino, ang babaylan na tagamundo ng mga tao. Narito ako para humingi ng tulong sa inyo. Ang totoo niyan, sa'yo ako may kailangan, diwatang Gunita." "Ha? Kilala mo ako?" Wika pa ng maliit na diwata. "Oo, at alam ko rin na siya si Sidhi. Diwatang Gunita, kailangan ko ng bulaklak na pagmamay-ari mo para maibalik ang alaala ni Kitaro. Alam ko ang nangyari sa kanya. Hinatulan niyo siya ng kamatayan." Sabi naman ni Gunita, "Oo nga, pinatay na siya dahil sa kanya pagtataksil sa kaharian." "Gunita, hindi nagtaksil si Kitaro sa kaharian niyo. Sinunod niya lang ang kautusan ng reyna. Di ba nga, narito at bihag ng kaharian ang mag-ina ko? Hindi iyon mangyayari kung hindi dahil sa pagtatraidor sa akin ni Kitaro. Hindi pa siya patay. Ipinatapon siya sa mundo ng mga tao nang walang kahit kaunting alaala sa pagkatao niya.
Natagpuan ko siya na nag-aagaw buhay sa gilid ng daan. Kasalukuyan namin siyang inaaruga para manumbalik ang kalusugan. Pero ang problema, hindi niya kami nakikilala at maaari niyang pagtangkaan ang buhay namin kung hindi niya maaalala kung sino kami. Napatingin naman si Gunita kay Sidhi. Nagsalita naman ang mataray na diwata. Nararapat sa kanya ang kanyang parusa, kaya hayaan niyo siyang mamatay sa mundo ng mga tao. Nilabag niya ang batas ng kaharian, kaya tanggapin niya ang kaparusahan. Sabi ko naman, talaga? Sigurado kang may nilabag si Kitaro? O iyon lang ang gustong palabasin ng paksyo ng Reyna? Nagalit naman si Sidhi at mukhang aatake na sa akin. Sabi ko naman, ikaw Sidhi, hindi kaya ikaw ang dapat parusahan ng kaharian? Natigilan naman siya bigla at nagsalubong ang kilay na nakatingin sa akin. Nagpatuloy pa ako sa pagsasalita. Alam na ba ng kaharian na may anak ka sa isang tikbalang na si Rigor at ang pangalan ng anak nyo ay si Troy? Tama ba Sidhi? Napatingin naman si Gunita kay Sidhi. Ate, totoo ba yun? Sabi naman ni Sidhi na nauutal sa pagsasalita. Hindi. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ang mortal na yan. Kaya dapat sa kanya ay tapusin na ang buhay. Sabi ko naman, sige, pwede mo yang gawin. Pero kapag sumikat ang araw at hindi pa ako nakakalabas dito ng buhay, ay makakarating sa mahal na Reyna ang tungkol sa pagkakaroon mo ng anak sa isang tikbalang. Ang balita ko pa naman, kamatayan ang kaparusahan noon, hindi lang para sa iyo, kundi para sa anak mong si Troy. Biglang ibinaba ni Sidhi ang kanyang espada. Ate, paano mo nagawa yun? Tanong pa ni Gunita na tila ba naiiyak. Sabi naman ni Sidhi, ayokong pag-usapan, hindi ngayon. Ibigay mo na ang hinihingi ng mortal na yan, nang makaalis na yan agad sa mundo natin. Bago pa yan lumikha ng gulo na magsasanhi ng kamatayan ko. Sabi naman ni Gunita, Babaylan, lumapit ka rito. Lumapit na ako kay Gunita habang naglalakad naman siya, papalapit sa bulaklak na kulay green. Lumuhod ka sa harapan ng halaman. Uwika niya pa at sinunod ko naman agad. Inilapat niya ang kanyang dalawang daliri sa aking sentido. Tapos naramdaman kong tila may malamig na tubig na dumaloy papasok sa aking utak. Tapos biglang meron na akong alam na bagong orasyon. Tumayo ka na mortal. Sabi ko naman, para saan ang orasyon na yun? Para mapagana mo ang kakayahan ng bulaklak ng Gunita. Ilagay mo lang yan sa isang malinis na baso, tapos banggitin mo ang orasyong ibinigay ko sa iyo. Magiging tubig na kulay green yan, at saka mo ipiinom kay Kitaro. Matapos magbigay ng instruction, ay humarap na si Gunita sa halaman. Pumikit siya at dumipa. Nagulat naman ako dahil tumiklop lahat ng mga bulaklak. Maging ang mga dahon ay tumiklop rin. Tapos may umusbong na panibagong bulaklak. Maliit lang iyon, pero nagliliwanag na parang glow in the dark pero kulay green. Pinitas iyon ni Gunita tapos ibinigay sa akin. Inilabas ko naman ang maliit na pouch na dala ko para paglagyan noon. Nakita kong nasa malayo si Sidhi na parang may malalim na iniisip. Sabi naman ni Gunita sa mahinang boses, Lino, kapag bumalik na ang alaala ni Kitaro, planuhin niyo na agad kung paano itatakas ang mag-ina mo. Malapit na magkagulo rito. Hindi kami sigurado kung mapoprotektahan pa namin ang mag-ina mo. Si Nashka nga ay hindi na umaalis sa kastilyong kinaroroonan ng iyong mag-ina para lang masiguro ang kanilang kaligtasan. Pero hindi namin alam kung hanggang kailan namin kakayanin na ilayo sila sa peligro. Sabihin mo kay Kitaro na naroon sa lumang garrison ang iyong mag-ina. Alam niya na kung saan yun. Mag-iingat kayo, Lino, ha? Wika pa ni Gunita habang panay ang lingon kay Sidhi kung nakatingin na ba sa amin.
Sabi ko naman, maraming salamat Diwatang Gunita. Siya nga pala, makakalabas ba kami sa portal ng hardin na walang mangyayaring kakaiba? Sumagot naman siya. Paano ba kayo nakapasok rito? May ginamit na hiya si Clea. Kasama mo pala ang alalay ni Kitaro na isang diwatang gala. Oo, makakalabas pa rin kayo. Dahil malamang balikan ang epekto ng susing hiyas na ginamit niya. Sige na, umalis na kayo bago pa may mapadaang kawal ng kaharian. Siya nga pala, sabihin mo dyan sa kasama mo na kapag pupunta sa mundo ng mga engkanto, kapag bubulong ay bulong lang, hindi pa sigaw na bulong. Nagtago pa kayo, ang lakas-lakas din naman ang boses nyo. Natawa naman ako dahil naisip ko, wala palang silbi ang pagdadahan-dahan namin na paglapit. Narinig din pala kami agad. Sidhi, maraming salamat, aalis na kami. Wika ko pa. Sabi naman ni Sidhi, Mortal, tandaan mo, ngayon mo lang magagamit sa bintahe mo ang bagay na alam mo tungkol sa akin. Sa susunod, kamatayan nyo na ang inyong kakaharapin. Tumango lang ako at naglakad na sa direksyon kung saan ko iniwan si Tingting. Ano Kuya Lino, nakakuha ka? Sabi ko naman, oo, at may iba pa akong nalaman. Tara na, baka may dumaan pang mga kawal. Pagkalabas namin ng portal ay nakita ko sa unahan na sumisenya si Clea na dumapa raw kami. Kaya agad naman kaming gumilid at dumapa talaga sa lupa. Ilang saglit pa ay may dumaang mga nagpapatrulyang kawal ng kaharian. Matagal rin sila bago umalis. Mabuti nga at hindi nila ininspeksyon lahat ng mga gilid-gilid dahil wala na kaming ibang mapagtataguan ni Tingting. Noong makaalis na ang mga kawal ay saka na kami muling tumayo at lumapit kina Clea. Ano Lino, nakakuha kayo? Oo Clea. Di tara na pala. Sabi ko naman, saan? Sa pinagpahingahan natin kanina. Doon na tayo gagawa ng portal pabalik. Paano? Akala ko ba doon lang pwedeng tumagos sa mga normal na portal na papalabas sa mundo namin? Oo Lino, tama ka. Pero heto, may isa pa akong utang kina Horum. Isang hiyas uli. Naku Lino, kailangan tulungan mo talaga ako sa pagbabayad sa mga iyon. Kung ano man ang isisingil nila sa akin na kabayaran para sa mga ginagamit nating hiyas dito. Sabi naman ni Tingting, papaano kung dangal ang hingiin? Wala kaming maitutulong noon sa'yo. Sabi naman ni Clea, tangi, sa dami ng magagandang diwata dito. Tingin mo, pagkakainteresan pa ako ng mga iyon? Alam kong hindi nila ako type. Tsaka mukhang kayamanan ang mga iyon eh. Doon sila mas interesado. Kaya siguraduhin yung tutulungan nyo talaga ako kapag naningil na sila. Abay oo naman, hindi ka namin papabayaan. Wika ko pa. Muli na kaming naglakad nang hindi bababa sa kalahating oras para makalayo muna sa hardin bago gumawa ng portal si Clea. Habang naglalakad ay nagsalita si Tingting. Kuya Lino, sa wakas, makakakain na tayo uli ng kanin at ulam na pantao. Anong una mong kakainin Kuya Lino pagkabalik natin? Sabi ko naman, noodles siguro, yung may sili. Miss ko na yun eh. At ilang araw na rin na puro malalamig na pagkain ang ipinapasok natin sa ating tiyan. Ako rin Kuya Lino, noodles na lang muna. Sigurado namang wala tayong ibang pagkain doon na matino maliban sa noodles. Mamamalengke pa tayo eh. Ilang saglit pa ay sabi ni Clea, dito na tayo. Nasa tapat na kami noon ng isang malaking puno. Umupo naman si Rene sa isang tabi. Sabi naman ni Tingting, bakit umupo ka pa? Lalabas na tayo di ba? Sumagot naman si Rene, matagal pa yan dahil hindi naman talaga yan portal. Gagawa pa lang ng bago at pansamantalang portal papalabas siyak si Clea. Ganun ba? Sagot pa ni Tingting.
Tapos nagsiupo na rin muna kaming dalawa sa lupa. Si Clea naman ay nasa harapan ng puno, nag-oorasyon habang may padi-padi pa at parang sumasayaw habang umiikot sa puno. Hikab na kami ng hikab ni Tingting. Sabi pa ni Tingting, "Clea, matagal pa ba yan? Kalahating oras ka lang sumasayaw dyan eh." Sabi naman ni Clea, "Gusto mo ikaw na pumalit dito eh, kung naiinip ka." Masungit na wika pa noon. Binato ko naman ng maliit na bato si Tingting, sabay sabing, "Uy, tumahimik ka na lang dyan kasi. Magrereklamo ka pa eh." "Sorry na pala," sagot naman ni Tingting. Lumipas pang muli ang mahigit 15 minuto at lumiwanag na ang harapan ng puno. Agad nang tumayo si Rene. "Bilisan nyo! Saglit lang yan! Temporary nga lang, di ba?" Wika pa ni Rene at mabilis nang pumasok sa portal. Nagmadali na rin kami ni Tingting na pumasok at nagpahuli si Clea. Ang lintik na Rene natapilok pala pagkalabas sa pinasukang portal, kaya si Tingting ay napatid rin sa kanya. At syempre, nadamay na rin ako, kaya patong-patong kaming tatlo na nakahiga sa lupa. Narinig kong nagsalita naman si Clea. "Anong ginagawa nyo dyan? Bakit kayo magkakapatong sa lupa? Kadiri kayong tatlo. Pare-pareho pa naman kayong mga lalaki." Sabi naman ni Tingting, "Uy, ang dumi ng utak mo, Clea ha. Natapilok lang kami eh." "Whatever." Mataray na wika pa ng diwatang gala. Sabi ko naman, "Clea, nasaan tayo? Bakit hindi pamilyar ang lugar?" Sabi naman ni Clea, "Malayo pa tayo sa bahay nyo. Itaas ito na bahagi ng bundok ng San Sebastian." Sabi naman ni Tingting, "Ha? Bakit hindi doon sa..." Bago pa ituloy ni Tingting ang sasabihin niya, ay sinenyasan ko na siya na tumahimik. Alam ko naman kasi na nahirapan din si Clea na gumawa ng portal, kaya kalabisan na kung uobligahin pa namin siya na dapat doon lang malapit sa bahay namin ang lalabasan. Ang mahalaga ay nasa San Sebastian na kami. Mabuti at naintindihan naman ako agad ni Tingting. Sabi ko na lang, "Clea, Rene, ayos na kami rito. Pwede nyo na kaming iwan. Maraming salamat sa lahat ng tulong nyo ha. Dadalaw na lang ako sa inyo bukas." Sabi naman na Rene, "Lino, dala ka ng pagkain ha, yung mga inihaw. At alak na rin. Tsaka kung merong matatamis, samahan mo na rin." Sabi ko naman, "Oo sige, walang problema." Matapos ko silang pasalamatan, ay bigla na lang nawala si Clea sa paningin namin. Si Rene naman ay tumakbo na ng mabilis. Alam ko naman kasi na pwede na silang makauwi agad doon sa Balete. Pero sinasamahan pa rin kami sa paglalakad. Lumipas ang humigit kumulang 30 minuto ng aming paglalakad, ay nakarating na kami sa bahay. Nagulat kami dahil naroon sa labas ng bahay, nakaupo sina Mang Doming, Rosalia at Mira. "Rosalia, anong nangyayari?" Tanong ko pa. Agad namang tumayo si Rosalia at sinalubong ako sa gate. "Mabuti at nakabalik na kayo, mahal." Sabi ko naman, "Bakit? Anong nangyari?" "Si Kitaro kasi, mag-iisang linggo ng gising. Panay ang pagwawala, lalo na kapag gabi. Gustong umalis, kasi hindi niya raw kami kilala. Kaya nga, narito sila Mang Doming. Tumutulong sila sa pagbabantay. Naroon sa kwarto ni Lolo Ino si Kitaro. Tinalian namin para hindi makapiglas. Masyado siyang malakas. Kaya namang pigilan, pero mas maigi na iyong may tali." "Lino, Tingting, mabuti at nakauwi na kayo." Wika naman ni Mang Doming. Naalala ko na naroon nga pala sa paligid, nagbabantay sila Ron at Ringo. Muli akong lumabas ng bakuran at tinawag ang dalawa. Ilang saglit pa ay nasa harapan ko na sila. "Kaibigan, mabuti at nakauwi ka na. Nahihirapan na ang asawa mo at si Ino. Kakapigil kay Kitaro." Wika pa ni Ringo.
Sabi ko naman, oo nga eh, pero huwag kayong mag-alala. Dala ko na ang gamot para kay Kitaro. Kumusta pala ang paligid? Wala bang kalaban? Sabi naman ni Ringo. Yun na ang problema, kaibigan. Dahil may mga aswang na pumapasyal. Parang nararamdaman nila na nasa loob ng bahay niyo si Kitaro. Kaya panay ang daan. Nagagawa pa naman naming maitaboy. Pero hindi namin mapaslang dahil mauutak din sila. Talaga? Ilan sila? Minsan 3. Minsan 5 naman ang nagpapadaan-daan sa paligid. Abangan mo sila sa umaga, kaibigan. Mas madalas silang dumadaan kapag umaga. Dahil alam nilang hindi kami pwedeng magpakita basta-basta dahil maliwanag. Sabi ko naman, sige, kami na ang bahala. Magsiuwi na muna kayo sa Balete para makapagpahinga na rin. Kapag nakapamalengke kami bukas ay pagdadala ko kayo ng maraming pagkain. Naroon na sina Clea at Rene. Sabi naman ni Ringo, kaibigan, baka meron ka pa dyan noong alak at tabako. Kahit bukas na ang pagkain. Ay, oo, meron pa nga pala. Sige, hintayin mo ako dyan. Pumasok ako sa bahay at naglagay sa sako ng 3 long neck ng alak. Tapos lahat ng natirang tabako. Bahala na sila roon kung mataktak ang baga nila sa kakayusin ng tabako. Tutal, wala naman akong nabalita ang kapre at tikba lang na may sakit sa baga. Noong muli akong makalabas ay iniabot ko iyon kay Ron. Mas maingat kasi si Ron magbitbit kaysa doon kay Ringo. Salamat dito, kaibigan, ha, at maligayang pagbabalik. Wika pa ni Ringo. Tumango rin si Rene at may pagyuko pa. Salamat din sa inyong dalawa sa pagbabantay nyo. Sige na, umuwi na kayo doon at magpahinga. Wika ako pa at tumalikod na nga ang dalawa. Bumalik na rin ako sa bahay upang magamot na agad si Kitaro at makausap na namin siya ng matino. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 196. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.